Winasak ang pamilya ko ng walang awa. Habang duguang nakadapa ako't nagmamakaawa para sa anak ko, naghahalikan sila sa kama naming mag-asawa. Pabigat ka lang, Sofia. Wala kang kwenta. Dura ng lalaking pinangakuan ko ng buhay. Pero hindi ko hahayaang angkinin ng mga ahas ang kaharian ko. Mula sa abo ng aking pagdurusa, babangon ako at luluhod sila. Handa na ba silang tikman ang sarili nilang kamandag? Huwag kang mag-alala, mahal. Kapag napirmahan na ni Sofia ang lahat ng papeles, wala na siyang silbi sa atin. Itatapon natin siya na parang basahan. Ang tinig na yon, pamilyar at puno ng paglalambing na minsan nang naging musika sa kanyang pandinig, ay ngayon tila isang matalim na bubog na walang awang sumugat sa kanyang puso. Nakatayo si Sofia sa labas ng pinto ng kanilang silid-aklatan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang yakap ang isang maliit na larawan mula sa ultrasound. Sa kabilang kamay niya, naroon ang isang pares ng sinulid at karayom, kalagitnaan sa paggagansilyo ng isang munting bonet na pambata. Kulay dilaw na sinsinag ng araw. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, ang puso niya ay umaapaw. Sa kaligayahan, handa nang ibigay ang pinakamatamis na balita sa kanyang asawang si Javier. Ang bunga ng kanilang paghihintay, ang sagot sa libo-libo nilang panalangin. Ngunit ang bawat salitang lumalabas mula sa siwang ng pinto ay unti-unting pumapatay sa kagalakang yon. Iniiwan siyang hungkag at nanlalamig. Paano kung malaman niya ang tungkol sa atin? Sa sanggol na dinadala ko. Ang boses naman ngayon ay malambing, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Boses yon ni Elena, ang kanyang kapatid, ang batang ampon na itinuring niyang sariling laman at dugo, na pinangakuan niyang aalagaan habang buhay. Isang halakhak ang narinig niya mula kay Javier, isang halakhak na puno ng pangungutya. Hayaan mo siyang malaman. Ano naman ang magagawa ng isang babaeng baog na nagmilagro lang magkaanak? Mahina ang kapit ng bata sa sinapupunan niya, Elena. Ikaw, malakas ka. At ang magiging anak natin, ang tunay na tagapagmana ng lahat. Hindi na napigilan ni Sofia ang pagbagsak ng hawak niyang sinulid. Isang mahinang kalabog ang umalingaw-ngaw sa pasilyo nang tumama ito sa sahig na gawa sa nararang ngunit tila hindi iyon narinig ng mga nasa loob. Ang kanyang mga daliri ay tuluyang nanlamig. Nawalan ng pakiramdam. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos at bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang larawan ng maliit na tuldok sa loob ng kanyang sinapupunan, ang kanyang anak, ang kanyang milagro, ay tila sumisigaw sa kanyang palad. At doon dumating ang ikalawang sampal, mas masakit, mas nakamamatay. Tama si Javier, anak. Ang baritonong boses na yon ay pag-aari ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Huwag mong intindihin ang nararamdaman ni Sofia. Ang mahalaga ay ang apo ko sa sinapupunan mo. Dalhin mo rito ang tsa at ako na ang bahalang magtimpla ng gamot pampalaglag para siguraduhing hindi na makakaabala ang sagabal na yon. Gamot pampalaglag. Ang dalawang salitang yon ay sumabog sa loob ng isipan ni Sofia na parang isang bomba. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang pader na kanyang sinasandalan ay tila gumuho at ang buong pasilyo ay umikot na parang isang malaking ipo-ipo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kinailangan niyang kumapit ng mahigpit sa pader upang hindi bumagsak. Hindi maaari. Ito ay isang masamang panaginip, ngunit ang halakhak na muling umalingaungaw mula sa loob ng silid-aklatan ay napakatotoo. Ang sakit na humihiwa sa kanyang dibdib ay masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Hindi lamang ang kanyang asawa ang tumalikod sa kanya. Hindi lamang ang kapatid na itinuring niyang anak, kundi maging ang ina na tinawag niyang nanay. Ang buong pamilyang pinag-alayan niya ng kanyang buhay, ng kanyang pagod, ng kanyang yaman, ay sama-samang nagplanong patayin hindi lamang ang kanyang pagkatao, kundi pati na rin ang dugong nananalaytay sa kanyang sinapupunan.
Dahan-dahan, umatras si Sofia. Bawat hakbang paatras sa pasilyo ay tila 1 milya ang layo. Ang kanyang mga paa ay mabibigat. Ang kanyang puso ay basag na salamin na nagkalat sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanilang silid, ang silid na dati pugad ng kanilang mga pangarap, at isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Sumandal siya sa malamig na kahoy. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan na para bang sa ganoong paraan ay mapoprotektahan niya ang kanyang anak mula sa mga halimaw na nasa labas lamang ng pinto. Tumingin siya sa salamin, sa babaeng nakatingin pabalik. Maputla, wasak, may mga matang nawalan na ng kislap. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa maramdaman ang lasa ng dugo. Isang paraan upang pigilan ang isang sigaw na nagbabantang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sa lahat ng ibinigay ko, sa lahat ng sakripisyo, bakit hindi pa rin ako naging sapat? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kanyang isipan. Paulit-ulit, walang sagot. Habang nakatitig siya sa kawalan, isang mahinang katok ang bumasag sa kanyang pag-iisip. 3 beses, mahinahon, puno ng pagkukunwari. Sumunod ang isang boses, matamis at puno ng lason. Ate, gising ka na ba? Ang marahang pagpihit ng seradura ay tila kasintunog ng pag-ikot ng isang susi sa kanyang dibdib. Isinasara ang lahat ng bakas, ng sakit at pagkasuklam. Sa isang iglap, pinilit ni Sofia na burahin ang lahat sa kanyang mukha. Pinalitan niya ang pait ng isang matamlay na ngiti, ang apoy sa kanyang mga mata ng pagod ng isang naglilihi. Bumukas ang pinto. Si Elena. Ang kanyang mukha ay larawan ng dalisay na pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkukunwari. May dala siyang isang baso ng maligamgam na gatas sa isang maliit na tray. Ate, okay ka lang? Kanina pa kita kinakatok. Nag-alala ako. Malambing niyang sabi. Ang bawat salita ay parang pulot-pukyutang may nakatagong lason. I brought you milk para mainitan ang tiyan mo at ni baby. Pinilit ni Sofia na huwag masuka. Tinanggap niya ang baso. Ramdam niya ang init nito na gumagapang sa kanyang nanlalamig na mga palad. Salamat, Elena. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. You know, morning sickness. Kaya nga dapat magpahinga ka lang, ate. Sa pagpasok ni Elena, sumunod si Javier mula sa likuran nito. Ang bango ng kanyang pabango ay humalo sa hangin. Ngunit sa ilalim niyon, naamoy ni Sofia ang isang pamilyar na amoy. Ang mamahaling pabango ni Elena na siya mismo ang nagregalo noong kaarawan nito. Ang amoy na yon, na ngayon ay kumakapit sa kwelyo ng kanyang asawa, ay isang sampal na walang tunog. Honey, you look pale. Sabi ni Javier, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Sofia. Ang haplos na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila nag-iwan ngayon ng marka ng pagkasunog. Yumakap ito ng bahagya at sa sandaling iyon, kinailangan ni Sofia na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang hindi itulak palayo ang lalaki. Don't push yourself too much, okay? We're here for you. Ang we, kami, siya at si Elena. Isang pamilya na hindi kasama si Sofia. Napatango na lamang si Sofia, hindi makapagsalita. Itinaas niya ang baso ng gatas at doon, sa harap ng 2 ahas na nakamasid sa kanya, nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Napansin niya iyon, kaya't dali-dali niyang ginamit ang 2 kamay upang hawakan ng mahigpit ang baso, na para bang ang panginginig ay dala lamang ng kanyang panghihina. Uminom siya ng dahan-dahan, nilulunok hindi lamang ang gatas, kundi pati ang puot at pait na nag-uumapaw sa kanyang lalamunan. Biglang pumasok sa silid si Doña Carmen, may dalang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Oh, ano pang ginagawa ninyo riyan? Hayaan nyo nang makapag-almusal ang kapatid ninyo. Sofia, anak, halika na sa baba. Sa hapagkainan, ang pagkukunwari ay nagpatuloy. Ngunit ngayon,
Ang pag-atake ay mas direkta. Sofia, anak, listen to me. Panimula ni Doña Carmen habang pinagseserbisyuhan si Javier. Utang na loob. Isipin mo naman ang baby. Masyado kang stressed sa trabaho. Hindi maganda yan para sa bata. It's about time you let go of the responsibilities sa hiyas ng pamilya. Hayaan mo munang si Javier at si Elena ang mamahala. Ang bawat salita ay isang patibong. Binalot sa kunwaring pagmamalasakit. Tumingin si Sofia kay Javier na tumango na may seryosong mukha. Tumingin siya kay Elena na yumuko na parang nahihiya ngunit may munting ngiti sa gilid ng labi. Silang tatlo, isang perpektong tatsulok ng pagkakanulo. Alam ni Sofia na ito na yon, ang simula ng kanilang plano at kailangan niyang hayaan silang maniwala na nagtatagumpay sila. Hinayaan ni Sofia na mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Isang pekeng luha, ngunit puno ng totoong sakit. Pero, nanay, hiyas ng pamilya is my life. Pamana pa yon ni mama at papa. At mananatili yon sa pamilya, hiha. Mabilis na sagot ni Javier. Aalagaan lang namin habang nagpapalakas ka. Para sa iyo rin ito. Para sa anak natin. Pinunasan ni Sofia ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanilang tatlo, isa-isa. At sa huli, tumango siya ng marahan, isang larawan ng pagsuko. Sige, kung iyan ang sa tingin ninyo ay makabubuti. Isang hindi mapigilang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Doña Carmen na mabilis niyang itinago sa pag-inom ng kape. Nagkatinginan si Javier at Elena, isang sulyap na puno ng kahulugan, ng pananabik at ng tagumpay. Pagkatapos ng almusal, bumalik si Sofia sa kanyang silid, dala ang bigat ng buong mundo. Nagtungo siya sa kanyang aparador ng alahas, hindi para kumuha ng isusuot, kundi para tingnan ang isang maliit na sobre na nakatago sa ilalim. Naroon ang duplicate na susi ng vault ng kumpanya. Ngunit pag-angat niya ng mga kahon, wala na ang sobre, wala na ang susi. Ang yelo ay gumapang sa kanyang mga uwat. Hindi na lamang sila nagpaplano, kumikilos na sila. Isang matinding pagkahilo ang biglang dumaloy sa kanyang sistema. Tumakbo siya papasok sa banyo, halos hindi na umabot sa inidoro. Iniluwan niya ang lahat. Ang gatas na ibinigay ni Elena, ang almusal na pilit niyang isinubo, ang lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari na kanyang nilunok. Nakaluhod sa malamig na sahig ng banyo, nanginginig at basang-basa ng pawis, naramdaman ni Sofia ang ganap na pag-iisa. Ngunit habang nakatingin siya sa kanyang kaawa-awang refleksyon sa sahig, isang bagong apoy ang nag-alab mula sa abo ng kanyang pagkasira. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig pa rin ang mga tuhod. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang listahan ng mga kontak. Nilagpasan ng daan-daang pangalan. Hanggang sa marating niya ang isang pangalan na 5 taon na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalan na inakala niyang hindi na niya kakailanganin pa. Attorney Rafael. Ang kanyang daliri ay nag-atubili sa ibabaw ng screen, 1 segundo, 2, 3. Pagkatapos, buong tapang niyang pinindot ang call button. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang katahimikan ng banyo ay binalot ng isang tunog lamang, ang paulit-ulit at walang katapusang pagring ng telepono. Sa kabilang linya, isang tunog ng pag-asang naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kadiliman. Isang maliit na kapihan sa isang tagong eskinita sa Maynila, malayo sa mga matang mapanghusga ng alta sosyedad. Ang amoy ng bagong giling na kape ay humahalo sa bigat ng hangin sa pagitan nilang dalawa. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang tingin ni Rafael ay hindi nagbago. Puno pa rin ng matalas na pag-unawa at isang hindi maipaliwanag na lambot na tanging para kay Sofia lamang. You look tired, sabi ni Rafael. Ang boses niya ay mahinahon, walang anumang bahid ng paghuhusga. Ibinaba niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kaputlaan ni Sofia.
sa mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi kayang itago ng mamahaling concealer. Hindi sumagot si Sofia. Itinulak lamang niya ang isang tasa ng mainit na tsokolate palapit sa lalaki, isang gawaing dati nilang nakasanayan nung kolehiyo. "What did you find, Raf?" Tanong niya, ang boses ay bahagyang paos. Binuksan ni Rafael ang folder. Ang laman nito ay hindi mga salita, kundi mga numero, mga bank statement, mga kopya ng mga titulo. Ang bawat papel ay isang patalim na lalong humihiwa sa sugatan ng puso ni Sofia. Javier has been mortgaging parts of the hiyas ng pamilya workshop for the past year. Paliwanag ni Rafael, ang kanyang tono ay propesyonal, ngunit may halong galit. Ginamit niya ang pera para bayaran ang malaki niyang utang sa sugal at para bilhin ang isang 2-bedroom condominium unit sa BGC. A condominium? Tanong ni Sofia, ang kanyang isip ay ayaw tanggapin ang impormasyon. Itinuro ni Rafael ang isang pangalan sa isa sa mga dokumento. Ang pangalan ng nakarehistrong may-ari ng condo unit, Elena. Isang malutong na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Isang tawa na walang saya, walang buhay, puno ng pait at kabiguan. Kaya pala laging may dahilan si Elena na umalis tuwing gabi. Mayroon daw group project, mayroong overtime sa isang part-time job na hindi naman niya nakikita ang sahod. Isang pugad na binili gamit ang pera mula sa pawis at dugo ng mga magulang ni Sofia. Ang sakit ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na puot. Hindi lamang siya ang ninanakawan ng mga ito. Ninanakawan nila ang alaala ng kanyang mga magulang. Dinudungisan ng lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya. We can file for adultery and concubinage, Sofia. We can sue him for fraud. We have enough evidence here to put him away for a long time. Mariing sabi ni Rafael, nakahanda na ang kanyang mga kamao, handang lumaban para sa kaibigan. Umiling si Sofia, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang determinasyon na ngayon lang nakita ni Rafael. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, isang kilos na puno ng proteksyon. Hindi pa ngayon, Raf. Kapag ginawa natin yan, magiging biktima lang ako sa mata ng lahat. Isang kaawa-awang asawa na niloko. Ayoko noon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael. Gusto kong sila mismo ang maghukay ng sarili nilang libingan. At ibibigay ko sa kanila ang pala. Naguluhan si Rafael, ngunit nakita niya ang apoy sa mga mata ng babaeng kaharap niya. Ito ang Sofia na kilala niya. Ang Sofia na hindi sumusuko. Ang Sofia na kayang bumangon mula sa anumang pagsubok. Ano ang plano mo? I need you to do 2 things for me, sabi ni Sofia. Una, i-draft mo ang isang special power of attorney, isang dokumentong magbibigay sa kanila ng ilusyon ng kapangyarihan. At ikalawa, hanapin mo si Mang Tomas. Si Mang Tomas? Ang pinakamagaling ninyong mananahi ng alahas? Nag-resign na siya last week. Ang sabi may sakit daw sa probinsya. Nagtatakang tanong ni Rafael. Hindi siya nagkasakit, Raf. Pinaalis siya ni Javier. Sagot ni Sofia. Ang boses ay nanlalamig. Dahil si Mang Tomas ang unang nakapansin sa mga nawawalang inventory. Find him. Kailangan ko siya. Kailangan ko silang lahat. Habang papalubog na ang araw, umalis si Rafael na may bitbit na misyon. Si Sofia naman ay naiwang mag-isa sa kapihan. Ang isip ay naglalakbay. Isang ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na masalimuot, mapanganib, ngunit perpekto. Sa kanyang pag-uwi, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang unti-unting bumabalot sa kanya. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan, ngunit pagpasok niya sa kanilang silid, isang eksena ang sumalubong sa kanya na muling nagpabagsak sa kanyang dibdib. Nakatayo sa gitna ng kwarto ang kanyang maleta. Ang laman nito ay nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga personal na gamit. At nakatayo sa tabi nito si Doña Carmen,
Ang mga braso ay nakapameywang. Ang mukha ay isang maskara ng pekeng pag-aalala. "Sofia, mabutit dumating ka na," sabi ng matanda. Ang boses ay matigas. Napag-isipan naming hindi maganda para sa isang buntis na natutulog sa isang malaki at malamig na silid. "Baka mahamugan ka. Simula ngayon doon ka na sa guest room. Mas maliit, mas mainit-init. Huwag kang mag-alala. Tinulungan na kita. Mag-empake." Hindi ito isang mungkahi. Ito ay isang utos. Pinalalaya siya sa sarili niyang kwarto, sa sarili niyang pamamahay. Ang guest room, ang maliit at madilim na silid sa dulo ng pasilyo. Tiningnan ni Sofia ang nagkalat niyang mga gamit, ang nakabukas na maleta, at ang nangiting tagumpay sa mga labi ng kanyang biyenan. Doon, sa malamig na sahig na gawa sa kahoy, nakahandusay ang kanyang dignidad, tinatapakan at pinagtatawanan. Hindi sumagot si Sofia. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod. Pinulot ang bawat piraso ng kanyang damit na parang mga basag na bahagi ng kanyang pagkatao. Walang salita, walang reklamo. Ipinakita niya ang imahe ng isang martir, isang babaeng sunod-sunuran, tanggap ang anumang ipag-utos sa kanya. At yun mismo ang gustong makita ni Doña Carmen. Dinala niya ang kanyang mga gamit sa maliit na guest room. Ang silid ay amoy luma at alikabok. Ang bintana ay nakaharap sa isang pader na ladrilyo, walang sinag ng araw na nakakapasok. Ito ang magiging kulungan niya. Kinagabihan, habang siya'y nag-aayos ng kanyang mga damit sa luma at maliit na aparador, kumatok si Elena at pumasok. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Isang perpektong pag-arte ng pakikiramay. "Ate, I'm so sorry. Pinigilan ko si Nanay Carmen pero ayaw niyang makinig," sabi niya. Umupo sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ni Sofia. Ang haplos nito ay tila balat ng ahas, malamig at makamandag. "Alam kong nahihirapan ka. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako." Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa pasensya ni Sofia. Ang babaeng ito, na natutulog sa kama ng kanyang asawa, na nagdadala ng anak ng kanyang asawa, ay may lakas ng loob na alukin siya ng kaibigan. Ngunit pinanatili ni Sofia ang kanyang maskara. Ngumiti siya ng pilit. "Salamat, Elena. Mabuti na lang at nandyan ka." Ang hapunan ng gabing iyon ay ang entablado para sa huling akto ng kanilang panlilinlang. Ang pagkain ay masasarap, ang alak ay mamahalin, ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon. Pagkatapos ng kanilang pagkain, inilabas ni Javier ang isang folder na inihanda ni Rafael. Inilatag niya ito sa harap ni Sofia. Isang special power of attorney. "Honey, para hindi ka na ma-stress sa mga papeles, para makapag-focus ka sa pagbubuntis mo," malambing na sabi ni Javier. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Pirmahan mo lang to, and we'll handle everything for you. Kami na ni Elena ang bahala sa lahat." Tiningnan ni Sofia ang dokumento. Ang mga salita ay lumalangoy sa kanyang paningin. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Ang legal na pag-agaw sa lahat ng pinaghirapan niya, sa lahat ng pamana sa kanya. Ito rin ang sandaling hinihintay niya. Kinuha niya ang ballpen. Nag-atubili siya. Isang perpektong pagganap para sa kanyang mga manonood. Tumingin siya kay Javier na parang nagtatanong, puno ng pag-aalinlangan. "Trust me, mahal. This is for the best," sabi ni Javier, hinahaplos ang kanyang likod. Huminga ng malalim si Sofia. Hinayaan niyang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pait. At habang nakatingin sila sa kanya, sa babaeng akala nila ay tuluyan na nilang nagapi, inilagda niya ang kanyang pangalan sa ilalim ng dokumento. Sa kanyang pagpirma, sinadya niyang hayaang tumulo ang isang patak ng kanyang luha sa ibabaw mismo ng kanyang pangalan. Binabasa ang tinta at ginagawang perpekto ang kanyang pag-arte.
Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Doña Carmen. Si Javier ay ngumiti ng malapad. Kinuha ang folder at mabilis na isinilid sa kanyang briefcase na para bang isa itong tropeo. Si Elena naman ay nagbaba ng tingin, ngunit hindi na itago ang nangiti sa gilid ng kanyang mga labi. Hindi nila napansin, sa likod ng lahat ng pag-arte, na ang dokumentong inabot ni Sofia kay Javier ay hindi ang orihinal na galing kay Rafael. Isa itong kopya na may binago siyang isang maliit na sugnay sa huling pahina. Isang sugnay na magliligtas sa kanya at magbabaon sa kanila sa Kumunoy. Tapos na ang hapunan. Tapos na ang palabas. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sofia. Ang bawat ingay sa labas ng kanyang silid ay parang isang dagundong. Sa kalaliman ng gabi, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng master's bedroom, ang dati niyang silid. Sinilip niya mula sa maliit na siwang ng kanyang pinto. Ang nakita niya ay isang imahe na habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Si Javier at si Elena, magkayakap nagtatawanan ng pabulong. Pumasok sila sa silid na yon, sa kama kung saan sila nangako ng walang hanggan, na parang mga hari at reyna na umuupo sa kanilang bagong trono. Ang pinto ay marahang nagsara. Ikinukulong ang kanilang lihim na relasyon sa loob. Ang tunog ng kanilang halakhak ay umabot pa hanggang sa kanyang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakaramdam ng sakit si Sofia. Sa dilim ng kanyang maliit na kulungan, isang malamig at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magsaya kayo!" bulong niya sa hangin. "Magsaya kayo! Habang kaya niyo pa." Ang umaga pagkatapos ng pagpirma ay isang bagong panahon sa mansyon. Si Javier ay lumakad na parang isang hari. Ang kanyang mga balikat ay nakaunat. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi naman nababagay sa kanya. Pumasok siya sa hiyas ng pamilya, hindi bilang asawa ng may-ari, kundi bilang ang bagong amo. Ang unang ginawa niya ay tawagin ang lahat ng empleyado para sa isang pulong. "Simula sa araw na ito, ako na ang inyong bagong CEO." Mayabang niyang anusyo. "May mga pagbabagong magaganap. Asahan ninyo yan." Habang nagaganap ang koronasyon ng huwad na hari sa isang maliit at maalikabok na bodega sa kabilang bahagi ng lungsod, itinatayo naman ni Sofia ang kanyang lihim na kaharian. Nakatayo sa harap niya ang 5 sa pinakamatanda at pinakamagagaling na mananahi ng alahas ng hiyas ng pamilya. Kasama na roon si Mang Tomas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Dinala sila roon ni Rafael ng walang gaanong paliwanag. Hindi nagpaligoy-ligoy si Sofia, ikinuwento niya ang lahat. Hindi ang tungkol sa pagtataksil sa kanyang puso, kundi ang tungkol sa pagtataksil sa kumpanyang itinuring nilang lahat na pamilya. Ipinakita niya ang mga dokumento ng pagkakautang ni Javier, ang mga ebidensya ng unti-unting paglustay nito sa pondo ng kumpanya. Pinirmahan ko ang special power of attorney, pag-amin ni Sofia, at nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ng mga matatanda. Ibinigay ko sa kanila ang susi sa isang kahariang wala ng laman. Isang katahimikan ang bumalot sa bodega. Si Mang Tomas, na ang mga kamay ay humubog ng libu-libong alahas para sa pamilya ni Sofia, ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Walang hiya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng mga magulang mo para sa kanya, kaya po ako nandito," sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay matatag. "Hindi ko hahayaang bumagsak ang hiyas ng pamilya. Itatayo natin itong muli, sa lihim, sa paraang hindi nila malalaman." Ipinakita niya ang kanyang plano. Sa tulong ni Rafael, nakakuha si Sofia ng isang maliit na pautang gamit ang kanyang mga personal na ipon na hindi alam ni Javier. Gagamitin nila ang bodega bilang pansamantalang workshop. Ang mga pinagkakatiwalaan lamang na kliyente ang kanilang kakausapin. Gagawa sila ng mga alahas na may mas mataas na kalidad, gamit ang mga tunay na disenyo at materyales. Samantala, ang naiwan sa vault ng hiyas ng pamilya ay unti-unti nang napapalitan.
Ang mga tunay na diamante ay isa-isang inilalabas ni Rafael sa tulong ng isang tapat na security guard sa gabi. Ang ipinapalit ay mga moissanite, mga batong halos kamukha ng diamante sa unang tingin, ngunit walang halaga kung ikukumpara. Ang mga orihinal na aklat ng disenyo ay kinokopya at ang mga tunay ay itinatago sa isang ligtas na lugar. Ang hiyas ng pamilya sa ilalim ni Javier ay magiging isang magandang kabibe na walang perlas sa loob. Isang matinding pakiramdam ng utang na loob at katapatan ang bumuhay sa diwa ng mga matatandang artesano. Hindi sila nag-atubili. Kasama mo kami sa laban na ito, Sofia. Sabay-sabay nilang sabi. Sa sumunod na mga linggo, nagsimula ang kanilang operasyon. Sa umaga, si Sofia ay ang buntis na walang magawa sa kanyang silid, nagpapanggap na mahina at masasakitin. Ngunit sa hapon, kapag abala na si Javier at Elena sa pagpapasikat sa mga sosyal na pagtitipon, palihim siyang dinadala ni Rafael sa bodega. Doon, siya ang tunay na reyna, namumuno sa kanyang mga tapat na kawal. Isang hapon, habang abala si Sofia sa pag-inspeksyon ng isang kwintas na may mga sapiro, isang delivery boy ang dumating sa mansyon. Nag-abot ito ng isang maliit na kahon kay Elena na halatang ikinagulat nito. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita ni Sofia kung paano maingat na itinago ni Elena ang kahon sa ilalim ng kanyang kama bago pa man dumating si Javier. Hindi ito galing sa kumpanya. Hindi rin ito galing sa bangko. Isang bagong lihim ang isinilang. Ngunit wala ng panahon si Sofia na isipin iyon. Pagbalik niya sa bodega kinabukasan, habang maingat niyang itinatala ang mga bagong dating na esmeralda, isang matinding kirot ang biglang sumaksak sa kanyang puson. Napasigaw siya sa sakit. Ang panulat na hawak niya ay nahulog. Nang tumingin siya sa ibaba, isang maliit na patak ng dugo ang kumalat sa laylayan ng kanyang bestida. Nataranta ang lahat. Si Mang Tomas ay napasigaw ng tulong. Si Rafael, nakadarating lamang, ay nanlaki ang mga mata sa takot. Tumakbo ito palapit sa kanya. Sofia! Sigaw nito, ang muka ay puno ng pag-aalala. Nanghina si Sofia at napaluhod. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang huli niyang narinig ay ang desperadong sigaw ni Rafael habang siya'y niyayakap at binubuhat. Ang huli niyang naisip ay hindi ang kumpanya, hindi ang paghihiganti, kundi ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang mga ilaw sa kisame ng ospital ay mabilis na nagdaraan sa kanyang paningin na parang mga bumabagsak na bituin. Ang bawat lubak na dinadaanan ng stretcher ay nagdudulot ng panibagong bugso ng sakit sa kanyang puson. Ang tanging naririnig ni Sofia ay ang mabilis na yabag ng mga paa sa pasilyo, ang nag-aalalang boses ni Rafael na sumisigaw ng emergency, buntis, at ang sarili niyang mahinang pag-ungol. Huwag kang bibitaw, Sofia. Please hold on! Bulong ni Rafael sa kanyang tabi. Ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Ang init ng palad nito, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan. Dinala siya sa isang private room. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumilos. Ang tunog ng mga aparaturang medikal ay pumuno sa silid, isang simponya ng takot at pag-asa. Si Sofia ay nakapikit lamang. Ang kanyang mga kamay ay hindi bumibitaw sa kanyang tiyan. Paulit-ulit na ibinubulong ang isang panalangin. Anak, kapit ka lang. Huwag mo iwan si Mama. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, isang matandang doktora ang lumapit kay Rafael. She's stable for now, but the baby is in a very delicate state. Ang tawag dito ay threatened miscarriage. Mukhang dulot ng matinding stress. She needs complete bed rest. Walang anumang stress, pisikal man o emosyonal. Nakahinga ng maluwag si Rafael, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Gagawin po namin ang lahat, doktora. Sa loob ng silid, dahan-dahang iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay, pagkatapos ay ang puting kumot. At sa huli,
Ang mukha ni Rafael na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Bakas ang pagod at pag-aalala. Biglang tumunog ang telepono ni Sofia na nasa ibabaw ng bedside table. Ang pangalan ni Javier ay kumikinang sa screen. Agad itong kinuha ni Rafael at sinagot. Lumayo ng bahagya. Hello? Sabi ni Rafael. Ang boses ay kalmado ngunit malamig. Sino to? Nasaan si Sofia? Tanong ni Javier sa kabilang linya. May halong inis. This is her lawyer. Nasa kalagitnaan kami ng isang mahalagang meeting. Hindi siya pwedeng maistorbo. Meeting? Anong meeting? Dapat nagpapahinga lang siya. I need her to sign these delivery permits. Reklamo ni Javier. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo nang walang pirma niya, baka hindi ka nababagay sa posisyon mo. Walang pakundangang sagot ni Rafael bago ibaba ang tawag. Pagbalik niya sa tabi ni Sofia, nakita niyang may mga luhang tahimik na dumadaloy mula sa mga mata nito. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Muntik na siyang mawala sa akin, Raf. Bulong ni Sofia, ang boses ay basag. Dahil sa galit ko, muntik ko nang isakripisyo ang nag-iisang bagay na mahalaga sa akin. Hindi nagsalita si Rafael. Umupo lamang siya roon. Hinayaang ilabas ni Sofia ang lahat ng kanyang kinikimkim. Sa buong magdamag, hindi siya umalis sa kanyang tabi. Pinanood niya itong matulog, binantayan ang pagpatak ng dextrose, at sinigurong hindi ito giginawin. Kinabukasan, medyo malakas na si Sofia. Ang pinakamasama ay lumipas na. Habang nag-uusap sila ng doktora, may isang tanong na pumukaw sa atensyon ni Sofia. Mrs., may iniinom ka bang ibang gamot o herbal supplement bukod sa mga nireseta ko? Tanong ng doktora. May nakita kasi kaming bakas ng isang partikular na halamang gamot sa iyong blood test. Hindi naman ito mapanganib sa maliit na dosis, pero sa pangmatagalan, maaari itong magdulot ng uterine contractions. Isang uri ng pampalaglag. Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Agad na pumasok sa isip niya ang mga tsa at sabaw na laging ipinipilit sa kanya ni Elena at Doña Carmen, ang mga pampalusog na inumin. Sa kanyang pag-uwi ng hapong iyon, dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Naabutan niya si Elena sa kusina, abala sa paghahalo ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang amoy niyon ay pamilyar. Isang amoy na dating nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngunit ngayon nagdadala ng babala ng kamatayan. Ate! Mabutit nakawi ka na! Masayang bati ni Elena, hindi alam ang nangyari. Tamang-tama, ipinagluto kita ng paborito mong chicken herbal soup. Sabi ni Nanay Carmen, pampalakas daw to ng matris. Itinaas ni Elena ang mangkok. Ang sabaw ay umuusok at sa loob nito, lumalangoy ang mga dahon ng isang halamang gamot na alam ni Sofia. Tumingin si Sofia sa ngiti ni Elena, sa mga matang nagpapanggap na maamo. At sa likod ng ngiting iyon, nakita niya ang isang demonyong nag-aalay sa kanya ng isang mangkok ng lason. Nakatayo si Elena sa harap ni Sofia, ang nangiti sa kanyang labi ay kasing init ng singaw na nagmumula sa mangkok ng sabaw. Ngunit ang mga mata ni Sofia ay hindi nakatingin sa ngiti. Nakatutok ito sa mga dahon ng halaman na lumalangoy sa sabaw, mga dahon ng kamatayan. Para kay baby to, ate. Pag-uulit ni Elena, inilalapit pa ang mangkok. Kailangan mong maging malakas. Parang may yelong gumapang sa lalamunan ni Sofia. Busog pa ako, Elena. Mamaya na lang. Ano ka ba naman, Sofia? Isang matinis na boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Pumasok sa kusina si Doña Carmen, nakapamiwang. Pagkaarte-arte mo naman. Ang kapatid mo na nga ang nag-aasikaso sa'yo. Tatanggihan mo pa? Kung ayaw mong kumain para sa sarili mo, kumain ka para sa anak mo. Ang bawat salita ng biyenan niya ay isang pagtulak sa kanya papalapit sa bangin. Na-corner siya. Kapag tumanggi pa siya, maghihinala ang mga ito. Kailangan niyang uminom mula sa kalis ng lason. Buong kabigatan, kinuha ni Sofia ang kutsara. Dinala niya ito sa mangkok. Ang kamay ay bahagyang nanginginig.
Nakatingin sa kanya ang dalawang pares ng mata, nag-aabang, na parang mga buwitreng naghihintay sa huling hininga ng kanilang biktima. Isinubo niya ang kutsara sa sabaw. Mainit, amoy manok at luya, at ang kakaibang amoy ng mga halamang gamot. Itinaas niya ang kutsara, papalapit sa kanyang bibig. Ang puso niya ay dumadagundong. Bawat tibok ay isang sigaw ng pagtutol. Ngunit bago pa man dumampi ang kutsara sa kanyang mga labi, isang biglaang pagkahilo ang kanyang inarte. Ay, ungol niya, napahawak sa kanyang noo. Sa isang perpektong pagkakataon, ang kanyang siko ay aksidenteng tumama sa mangkok na hawak ni Elena. Ang buong laman ng mainit na sabaw ay tumilapon, bumuhos sa kandungan ni Elena at niligo ang bago nitong Hermes handbag na nakapatong doon. Isang nakakabinging tili ang kumawala kay Elena. Nawala ang kanyang maskara ng pagiging maamo. Ang mukha niya ay nag-iba, naging isang halimaw na puno ng galit. Yung bag ko, bago yan. Ang init. Anong nangyari? Sigaw ni Javier na kararating lang mula sa opisina, naabutan ng kaguluhan. Agad na nagbago muli ang ekspresyon ni Elena. Bumalik ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala, kuya. Nahilo lang si ate. Okay lang ako. Pasensya na. Nahilo lang ako bigla. Mahinang sabi ni Sofia. Nagpapanggap na nanghihina. Kumuha siya ng tissue at kunwari itinutulungan si Elena na punasan ang natapong sabaw sa mamahaling bag. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa nag-ini-inarteng si Elena, yumuko si Sofia, sapat na malapit para may ibulong dito na sila lang ang makakarinig. Sayang naman, bulong niya. Ang boses ay malamig na parang yelo, parang hindi matibay ang peke. Nanlaki ang mga mata ni Elena, hindi sa init ng sabaw, kundi sa lamig ng mga salita ni Sofia. Nagkatinginan sila, isang tingin na pununo ng digmaan. Pagkatapos ng insidente, nagkulong si Sofia sa kanyang silid. Ang gabi ay lumalim. Nakarinig siya ng pagtatalo sa baba. Ang boses ni Javier na pagod na at ang boses ni Elena na puno ng reklamo. Nang bumalik si Javier sa master's bedroom, may dala itong isang folder. Mula sa siwang ng pinto, nakita ni Sofia ang logo ng isang kilalang loan shark sa Maynila, si Donato. Ang kanilang pagkagahaman ay dinadala na sila sa mas mapanganib na teritoryo. Isinara ni Sofia ang kanyang pinto. Ngunit isang mahinang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang alaga nilang aso, isang maliit na Shih Tzu na nagngangalang Princess, ay nasa labas ng kusina, tahimik na dinidilaan ang natuyong sabaw sa sahig. Napatayo si Sofia, handang sawayin ang aso. Ngunit huli na ang lahat. Biglang umungol si Princess. Nagsimula itong manginig ng walang tigil. At sa harap ng nanlalaking mga mata ni Sofia, ang maliit na aso ay bumagsak sa sahig, nangingisay habang bumubula ang bibig nito. Ang katotohanan ay hindi na isang hinala. Ito ay isang bangkay na nakahandusay sa kanyang harapan. Napatakip si Sofia sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng matinding takot at galit. Kinabukasan, walang sino man ang naghahanap kay Princess. Si Doña Carmen ay nagkibit balikat lamang at sinabing, baka nakakain ng kung ano sa labas. Ganyan talaga ang mga aso. Itinapon ang maliit at walang buhay na katawan sa basurahan na parang isang lumang laruan. Walang luha, walang panghihinayang. Si Sofia, mula sa bintana ng kanyang silid, ay tahimik na nanood at sa puso niya, ang huling hibla ng anumang awa para sa kanila ay tuluyan ng naputol. Ang pagkamatay ni Princess ay ang hudyat. Ang pagkagahaman na dati isang sikretong apoy ay naging isang dambuhalang sunog na handang lamunin ng lahat. Dahil sa takot na mabuking ang kanyang mga naunang pagnanakaw, desperado si Javier na makahanap ng paraan upang mapalitan ang pondo ng kumpanya. At doon pumasok sa eksena ang pangalan ni Donato. Nakipagkita siya sa mga tauhan nito sa isang madilim na bar.
nagpapanggap na isang matapang na negosyante. Pumirma siya sa isang kasunduan na may interes na halos katumbas na ng pagsasanla ng kanyang kaluluwa. Ang kapalit, isang malaking halaga ng cash. Ang pera ay gagamitin niya sa isang siguradong deal. Isang malaking lote ng mga diamante mula sa isang umano'y smuggler, binebenta sa bagsak presyo. Para kay Javier, ito ang pagkakataon niyang patunayan na mas magaling siya kay Sofia. Ang hindi niya alam, ang buong transaksyon ay isang patibong na maingat na inilatag ng mga koneksyon ni Rafael. Habang si Javier ay abala sa paglalaro ng apoy, si Elena naman ay abala sa pagsusunog ng pera. Ang credit card ng kumpanya na ngayon ay nasa kanyang pangalan ay naging kanyang magic wand. Araw-araw, may mga dumarating na delivery sa mansyon, mga bag, sapatos, at mga alahas mula sa mga kalabang brand. Ipinaparada niya ang mga ito sa kanyang mga social media. Ipinagmamalaki ang kanyang bagong yaman sa mga kaibigang dati mababa ang tingin sa kanya. Isang hapon, habang nakatayo si Sofia sa balkonahe ng kanyang silid, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Rafael. He took the bait. The loan is approved. The diamonds are on their way. Hindi sumagot si Sofia. Ibinaba niya ang telepono at tinuon ang pansin sa isang paso sa sulok ng balkonahe. Naroon ang isang halaman na matagal nang nalalanta. Ang mga dahon ay kulubot at naninilaw. Kumuha siya ng maliit na pandilig at dahan-dahang binuhusan ito ng tubig. Sa kanyang isip, ang halamang iyon ay ang hustisya. Kailangan ng pasensya, kailangan ng pag-aalaga, bago ito muling sumibol at mamukadkad. Ang mga bitak sa kanilang kahariang buhangin ay nagsimula ng lumitaw. Isang gabi, narinig ni Sofia ang pagtatalo ni Javier at Elena mula sa master's bedroom. Anong sabi mo? Decline ang card? Nakakahiya. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabayad sa butik. Sigaw ni Elena. Ubos na ang credit limit, Elena. Pwede ba maghinay-hinay ka muna? Kailangan nating magbayad sa mga supplier. Sagot ni Javier, ang boses ay puno ng stress. Problema mo na yan. Ikaw ang CEO, di ba? Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang sobre ang idinulas sa ilalim ng pinto ng silid ni Elena. Isang sobre na walang pangalan ng nagpadala. Kinabukasan, habang nag-aagahan, napansin ni Sofia ang kakaibang pananahimik ni Elena. Ang mga mata nito ay matalim na nakatitig kay Javier, puno ng hinala. Hindi alam ni Sofia kung ano ang laman ng sobre, ngunit malinaw na ito'y isang bagong lamat sa kanilang samahan. Ang araw ng paniningil ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang malaking kliyente mula sa Dubai, isang sheikh na matagal ng suki ng hiyas ng pamilya, ay nag-order ng isang set ng alahas para sa kasal ng kanyang anak na babae. Ito ang pinakamalaking order nila sa buong taon. Buong pagmamalaki, ipinangako ni Javier ang pinakamagagandang diamante mula sa kanilang koleksyon. Ito na ang pagkakataon niyang ipakita ang kanyang galing. Pumasok siya sa silid kung saan nakatayo ang malaking vault ng kumpanya. Mayabang niyang ipinasok ang kombinasyon. Ang mabigat na pinto ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng malamig na hangin. Sa loob, nakahanay ang mga itim na velvet tray, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Naroon ang mga diamanteng nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kinuha niya ang pinakamalaking kwintas. Tinitigan niya ito ng malapitan. Ngunit habang tinititigan niya, may napansin siyang kakaiba. Ang kislap, masyadong perpekto, masyadong maputi. Walang natural na apoy na makikita lamang sa mga tunay na diamante. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang diamond tester mula sa bulsa. Itinutok niya ito sa pinakamalaking bato sa kwintas. Naghintay siya sa tunog na magpapatunay na ito'y totoo. Ngunit walang tunog. Tanging katahimikan. Sinubukan niya ulit.
Isa pa, at isa pa, lahat ng bato. Ang resulta ay pareho. Katahimikan. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod. Ang mga bato sa kanyang harapan ay tila mga matang nangungutya sa kanyang katangahan. Ang buong koleksyon, ang puso at kaluluwa ng hiyas ng pamilya ay mga pekeng bato. Mga walang kwentang moisanite. Ang mabigat na pinto ng vault ay isinara niya ng may puwersa, lumikha ng isang malalim na dagundong na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang tunog ng kanyang ilusyon na tuluyang gumuho. Ang dagundong ng pagsasara ng vault ay ang simula ng isang lindol na yayanig sa pundasyon ng kanilang kasinungalingan. Tuliro si Javier. Paulit-ulit niyang sinuri ang bawat alahas, bawat bato. Umaasang nagkamali lamang siya ng tingin. Ngunit ang katotohanan ay malinaw na parang kristal na peke. Ang unang ginawa niya ay ipatawag ang lahat ng natitirang empleyado. Sino ang huling pumasok dito? Nasaan ang mga logbook? Magsalita kayo! Sigaw niya, ang boses ay nagpapalit-palit sa galit at takot. Ngunit ang mga empleyadong kaharap niya ay mga baguhan, mga taong kinuha lamang niya nitong mga nakaraang buwan. Wala silang alam. Nasaan si Mang Tomas? Naisip niya. Agad niyang tinawagan ang numero nito, ngunit hindi na ito matawagan. Tinawagan niya ang iba pang matatandang artesano. Ang sagot ay pare-pareho. Ang ilan ay nagretiro na, ang iba'y umuwi na sa probinsya dahil sa sakit. Sa isang iglap, napagtanto niya na lahat ng taong tunay na may alam sa sikreto ng kumpanya ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Umuwi si Javier sa mansyon na parang isang bagyong handang manalasa. Naabutan niya si Elena sa sala, abala sa pagpipilian ng kulay ng kurtina mula sa isang mamahaling magasin. Ikaw, may kinalaman ka ba rito? Sigaw niya, ibinato ang briefcase sa sahig. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Pataray na sagot ni Elena. Ang mga alahas, ang mga diamante sa vault, lahat peke. Isang sandali ng pagkabigla ang dumaan sa mukha ni Elena na mabilis na palitan ng panunumbat. Peke? Baka naman ikaw ang naloko dyan sa deal mo. Ang tanga-tanga mo kasi. Akala mo kung sino kang magaling. At ikaw? Anong ginawa mo? Winaldas mo lang lahat ng pera. Isa kang palamunin. Sumingit si Doña Carmen na narinig ang sigawan. Huminahon kayo. Javier, anak, baka nagkakamali ka lang. At ikaw, Elena, respetuhin mo ang lalaki. Ngunit kahit ang kanyang boses ay may bahid na ng takot. Habang nagaganap ang kanilang pagtatalo, si Sofia, na may malaki ng tiyan, ay lumabas mula sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng pagkalito at pag-aalala. Anong nangyayari? Javier, may problema ba sa kumpanya? Tanong niya. Ang boses ay mahina at nanginginig. Ang makita ang mahina at walang alam na si Sofia ay lalong nagpatindi sa galit at kahihiyan ni Javier. Siya ang dahilan kung bakit nasa panganib ang lahat. Ngunit wala siyang magawa. Wala. Bumalik ka sa kwarto mo. Sigaw niya. Tumalikod si Sofia, ngunit sa kanyang pagtalikod, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga bitak ay lumalaki na. Ang salamin ay malapit nang mabasag. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Hindi na siya nag-abala pang pakinggan ang kanilang pag-aaway. Sa halip, binuksan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng kamagong. Sa loob nito, naroon ang mga natitirang alaala ng kanyang mga magulang, ang luma nilang mga litrato, ang wedding ring ng kanyang ina, ang unang sulat pag-ibig ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang binalot ang mga ito sa isang malambot na tela. Oras na para ihanda ang kanyang pag-alis. Sa labas, ang gabi ay dumidilim. Nakatanggap ng tawag si Rafael. Sofia, may napansin ang mga tauhan ko. Isang itim na sasakyan, walang plaka, ilang araw nang pabalik-balik sa tapat ng bahay ninyo. Hindi ito sa amin. Mag-ingat ka. Kinabahan si Sofia, si Donato, at hindi nga siya nagkamali.
Kinabukasan, ang katahimikan ng kanilang marangyang subdibisyon ay binasag ng isang karumal-dumal na eksena. Ang puting pader sa harap ng kanilang mansyon ay naliligo sa dugong pula na pintura. Sa gitna nito, may nakasulat na isang salita, bayad. Sa tarangkahan, nakasabit ang isang ulo ng baboy. Ang mga mata nito ay nakadilat na, parang isang babala. Ang mga kapitbahay ay naglabasan, nagbubulungan, kumukuha ng mga litrato. Ang kahihiyan ay kumalat na parang apoy. Lumabas si Javier, nanginginig ang buong katawan. Napaluhod siya sa damuhan, sa harap mismo ng babala ni Donato. Ang hari ng kanilang pekeng kaharian ay ngayon isang pulubing nakaluhod sa sarili niyang dumi. Ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang yabang, lahat ay naglaho. Mula sa bintana, tahimik na pinanood ni Sofia ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na ngayon ay madalas nang gumagalaw. Naramdaman niya ang isang sipa mula sa loob. Isang sipa na nagsasabing, "Oras na mama, oras na para umalis." Ang kahihiyang idinulot ng bandalismo ni Donato ay bumalot sa mansyon na parang isang makapal na ulap ng lason. Walang nangahas na lumabas. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga usiserong kaibigan, mga nag-aalalang kamag-anak, at mga nagagalit na opisyal ng subdibisyon. Sa loob ng bahay, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Si Javier ay nakaupo sa dilim ng kanyang opisina. Hawak ang kanyang ulo, habang si Elena ay nagkukulong sa kanyang silid. Si Doña Carmen naman ay pabalik-balik sa sala. Ang mukha ay isang gusot na papel. Nang gabing iyon, nagtipon silang lahat para sa hapunan. Ngunit walang pagkain. Ang mesa ay walang laman. Isang salamin ng kanilang papalapit na pagbagsak. Doon, binasag ni Javier ang katahimikan. Ngunit ang boses niya ay hindi nagalit. Ito'y malambing. Puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Sofia! Honey!" Panimula niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. "Alam kong marami akong pagkukulang, pero kailangan kita ngayon. Kailangan ka ng pamilya natin." "Anong kailangan mo, Javier?" tanong ni Sofia. Ang boses ay kalmado. "Ang bahay na ito, nakapangalan pa rin sa'yo," sabi ni Javier, nahihirapang bigkasin ang bawat salita. Kung isasangla natin ito, kahit pansamantala lang mababayaran natin si Donato. Maililigtas natin ang kumpanya. Maililigtas natin ang pangalan ng pamilya. Mahal, para sa kinabukasan ng anak natin. Ang huling mga salita ay tila isang dumura sa mukha ni Sofia. Ginamit niya ang kanilang anak bilang isang pain. Tumingin si Sofia sa mga mata ni Javier. Pagkatapos ay kay Elena na nakayuko at kay Doña Carmen na puno ng pag-asa. Lahat sila ay naghihintay sa kanyang pagsang-ayon, sa kanyang huling sakripisyo. Ngunit sa pagkakataong ito, umiling si Sofia. "Hindi," sabi niya. Ang isang salita ay kasing tigas ng diamante. "Anong sabi mo?" bulalas ni Doña Carmen. "Sinabi ng doktor ko na kailangan ko ng complete bed rest. Bawal akong ma-stress. At ang pagpirma sa mga dokumento ng sangla, ang pag-iisip sa utang. Iyan ay stress," paliwanag ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanatiling mahinahon. Ginamit niya ang kanilang sariling dahilan laban sa kanila. Ang pagtanggi na yon ay ang mitsang nagsindi sa natutulog na galit ni Elena. Tumayo ito, ang kanyang silya ay bumagsak sa sahig. "Ang kapal ng mukha mo," sigaw nito. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng naglaho. "Pagkatapos mong ipaubaya ang lahat sa amin, ngayon ka aatras? Dahil sa'yo kaya tayo nasa ganitong sitwasyon. Kung hindi ka lang sana naging pabigat." Lalapitan sana ni Elena si Sofia, handang manakit. Si Javier, sa kanyang pagkagulat, ay hindi man lang gumalaw upang pigilan ito. Ngunit bago pa man makalapit si Elena, isang malakas na katok sa pinto
Ang pumigil sa lahat. Nagkatinginan sila. Si Donato? Naglakas loob ang isang katulong na buksan ng pinto. Ngunit hindi mga goons ang pumasok. Ang pumasok ay isang lalaking matangkad, nakasuot ng formal na business suit. Si Rafael. Good evening. Bati ni Rafael, ang kanyang mga mata ay malamig na nakatutok kay Javier at Elena. Naglakad siya papunta sa tabi ni Sofia. Nandito ako bilang abogado ni Ginang Sofia. At ayon sa batas, anumang uri ng pananakot o pamimilit sa isang buntis na maaring magdulot sa kanya ng emosyonal na pagkabalisa ay isang krimen. Ipinatong niya ang isang folder sa mesa. Ito ay isang kopya ng restraining order. Bawal kayong lumapit kay Sofia nang mas malapit sa 10 talampakan. At anumang pagtatangkang pilitin siyang pumirma sa anumang dokumento ay magreresulta sa agarang pag-aresto. Natigilan sina Javier, Elena at Doña Carmen. Ang kanilang huling pag-asa ay bigla na lamang naglaho. Ang babaeng akala nila ay isang maamong tupa ay mayroon palang isang lobong nagbabantay. Habang umaalis si Rafael, tinapik niya ng bahagya ang balikat ni Sofia. Isang senyas. Malapit na. Nang gabing iyon, ang mansyon ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Si Sofia ay nagkulong sa kanyang silid, ngunit sa isip ni Doña Carmen, isang desperadong plano ang nabubuo. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Hindi na pwedeng idaan sa santong dasalan. Bulong niya sa kausap sa kabilang linya. Kailangan nating siguraduhin na mawawala ang bata. Isang aksidente, isang sunog na hindi sinasadya. Gawin niyo na ngayong gabi. Sa kalaliman ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Sofia, isang kakaibang amoy ang gumising sa kanya. Amoy ng nasusunog na kahoy na pabalikwas siya ng bangon. Tumingin siya sa ilalim ng kanyang pinto. Isang makapal at itim na usok ang gumagapang papasok sa kanyang silid. Ang amoy ng usok ay isang halik ng kamatayan. Nagsimulang umubo si Sofia, ang kanyang mga mata ay lumuluwa hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa makapal na usok na pumupuno sa kanyang silid. Kinapa niya ang pinto. Mainit. Nakalak mula sa labas, isang patibong. Ang takot ay isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Ngunit kasabay ng takot, isang matinding sakit ang biglang sumabog sa kanyang puson, mas matindi kaysa sa alinman sa mga naramdaman niya noon. Paulit-ulit, ritmiko. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi lamang ang silid ang nasusunog. Ang kanyang katawan ay naghahanda na ring iluwalang isang buhay. Napasigaw siya, ngunit ang kanyang sigaw ay nilamon ng naglalagablab na apoy sa labas. Gumapang siya palayo sa pinto, papunta sa bintana, naghahanap ng hangin, ng pag-asa. Sa labas ng mansyon si Rafael, na nakaupo sa kanyang itim na sasakyan sa isang madilim na kanto, ay nakita ang unang pag-aalab ng apoy mula sa likod ng bahay. Hindi na siya naghintay. Ito na ang senyales. Tumakbo siya, hindi sa pangunahing pinto, kundi sa pader sa gilid. Gamit ang isang maliit na hagdan na inihanda niya, mabilis siyang umakyat at tumalon papasok sa hardin. Ang target niya ay iisa, ang bintana ng guest room kung saan naroon si Sofia. Sa loob, halos hindi na makahinga si Sofia. Ang init ay nakakapasong. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa bintana. Isang anino ang lumitaw sa gitna ng usok. "Sofia, lumayo ka sa bintana!" Sigaw ni Rafael. Gamit ang isang maliit na martilyo, binasag ni Rafael ang salamin. Dahan-dahan niyang inalis ang mga bubog sa gilid. Ang tsapa ng bintana, na palihim na niluwagan ng isang tapat na katulong, ilang araw na ang nakalipas, ay madali niyang natanggal. Pumasok siya sa nag-aapoy na silid. Naabutan niyang nakahandusay si Sofia sa sahig, namimilipit sa sakit. "Rafael, manganganak na ako," nahihirapang sabi ni Sofia, walang pag-aalinlangan. Binuhat ni Rafael si Sofia, ang kanyang mga braso ay malakas at sigurado.
Huwag kang mag-alala. Ilalabas kita rito. Sa kanilang paglabas mula sa bintana, isang huling sulyap ang ibinigay ni Sofia sa mansyon. Ang apoy ay gumagapang na ngayon, papunta sa master's bedroom. Nilalamon ng silid kung saan nagsimula ang kanyang mga pangarap at ang kanyang bangungot. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha ng pamamaalam, hindi sa pag-ibig, kundi sa sakit. Habang tumatakbo sila palayo sa nag-aapoy na bahay, ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay nagsimula ng umalingaw-ngaw. Sa loob ng mansyon, sina Javier, Elena, at Doña Carmen ay nagising sa kaguluhan, ngunit hindi dahil sa pag-aalala kay Sofia. Nagising sila dahil sa takot na madamay sa apoy na sila mismo ang nagsimula. Mabilis na isinakay ni Rafael si Sofia sa kanyang sasakyan. Ang makina ay umarangkada. Mabilis na nilamon ang dilim ng gabi. Bawat lubak sa daan ay isang panibagong alon ng sakit para kay Sofia. "Konti na lang. Malapit na tayo," sabi ni Rafael. Ang isang kamay ay nasa manibela. Ang isa'y mahigpit na nakahawak sa kamay ni Sofia. Sa gitna ng kanyang paghihirap, pinilit ni Sofia na hawakan ang isang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Isang maliit na medalyon na may nakaukit na pangalan ng kanyang mga magulang. Ibinulong niya sa hangin ang isang pangako. "Malaya na tayo, anak. Malaya na tayo." Ang pag-asang iyon ay biglang naputol. Pagdating nila sa tapat ng emergency entrance ng ospital, isang matinding sigaw ang kumawala kay Sofia. Isang sigaw na puno ng sakit at matinding takot. Tumingin si Rafael sa kanyang kinauupuan. Ang puting bestida ni Sofia ay nababahira na ng dugo. "Rafael, ang anak ko!" Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ang mga pinto ng sasakyan ay bumukas. Ang mga nurse at doktor ay sumugod dala ang isang stretcher. Ang huling nakita ni Rafael ay ang walang buhay na anyo ni Sofia habang mabilis itong itinakbo papasok sa ospital. Isang landas ng dugo ang naiiwan sa kanilang dinaraanan. Habang si Sofia ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak sa loob ng ospital, isang ibang uri ng apoy ang sumasalubong kina Javier sa pagising ng araw, ang apoy ng hustisya. Ang umaga ay sumikat sa isang eksenang tila kinuha sa isang pelikula. Ang harapan ng kanilang dating marangyang mansyon ay ngayon isang itim na uling. Ang mga bumbero ay abala pa rin sa pag-apula sa mga natitirang baga. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo sina Javier, Elena, at Doña Carmen, marumi, amoy usok, at tuliro. Ngunit ang kanilang paghihirap ay nagsisimula pa lamang. Dalawang sasakyan ang sabay na huminto sa kanilang tapat. Mula sa isa, bumaba ang mga unipormadong pulis. Mula sa kabila, bumaba ang mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI, nakasuot ng kanilang signature na mga jacket. Isang matangkad na ahente ang lumapit kay Javier. May hawak na isang folder. "Mr. Javier de Villa?" Ako nga," nanginginig na sagot ni Javier. "Ikaw ay inaaresto sa salang estafa, large-scale fraud, at paglabag sa Consumer Protection Act." Malamig na sabi ng ahente. Nanlaki ang mga mata ni Javier. "Ano? Wala akong ginagawang masama. Si Sofia ang may-ari ng kumpanya. Siya ang dapat managot." Ngumiti ang ahente. "Ayon sa Special Power of Attorney na pirmado mo at ng asawa mo, ikaw ang may buong kontrol at responsibilidad sa lahat ng operasyon ng kumpanya mula noong petsang ito." Itinuro niya ang petsa kung kailan pinirmahan ang kasunduan. At ayon sa isang sugnay na idinagdag ng abogado niya, anumang utang o kasong isasampal laban sa kumpanya sa ilalim ng iyong pamamahala ay solo mong pananagutan. Nakasaad dito, with full and sole liability. Ang mga salitang yon ay tumama kay Javier na parang isang malaking bato. Ang dokumentong akala niya ay kanyang tropeo ay isa palang hatol ng kamatayan. Ang maliit na sugnay na hindi niya binasa.
Habang pinupusasan si Javier, isa pang kaguluhan ang nagsimula. Isang van ang humarurot at huminto sa kanilang tapat. Bumaba ang mga lalaking may nakakatakot na itsura, pinangungunahan ng kanang kamay ni Donato. "Nasaan ang pera namin, De Villa?" Sigaw nito, handang manugod. Ngunit pinigilan sila ng mga pulis. Ang gulo ay naging isang sirko. Ang mga kapitbahay ay naglabasan, ang mga cellphone ay nakataas. Kinukunan ang bawat sandali ng kahihiyan ng pamilyang De Villa. Si Doña Carmen, na laging ipinagmamalaki ang kanilang pangalan at reputasyon, ay hindi kinaya ang eksena. Ang mga bulungan, ang mga tingin na puno ng pangungutya, ang mga kamera na nakatutok sa kanila, lahat ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Napahawak siya sa kanyang dibdib, nahirapang huminga at bumagsak sa damuhan, walang malay. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang nakakita ng pagkakataon, si Elena. Habang ang lahat ay abala kay Javier at sa hinimatay na si Doña Carmen, mabilis siyang tumalikod. Dala ang isang malaking handbag, ang tanging bagay na naisalba niya. Sinubukan niyang tumakas mula sa likod ng bahay. Sa loob ng bag na yon, naroon ang mga natitirang tunay na alahas na nauna niyang ninakaw, ang kanyang tanging pag-asa para makapagsimula muli. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang kamay ang humablot sa kanyang buhok. Si Javier, sa kabila ng pagkakaposas, nagawa niyang makawala. Nang bahagya sa pagkakahawak ng pulis, ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang tao, kundi isang hayop na nasukol. "Saan ka pupunta? Ahas ka!" Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Dadamayin mo ako? Sabay tayong babagsak!" Hinila niya si Elena pabalik. Iwinasiwas niya ito na parang isang basahan. Nahulog ang handbag nito at kumalat sa damuhan ang mga gintong kwintas at kumikinang na mga hikaw, ang ebidensya ng kanyang sariling pagnanakaw. Ang dalawang taong dating nag-uumpugan sa pagmamahalan sa dilim ay ngayon nag-aaway sa ilalim ng sikat ng araw, sa harap ng buong mundo. Nagmumurahan, nagsisigawan, nagsisihan. Ang kanilang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay gumuho na rin. Inilalabas ang tunay nilang kulay, dalawang sakim na nilalang na handang ipagkanulo ang lahat, pati na ang isa't isa. Ang rehas na bakal ng selda ay malamig at matigas, tulad ng katotohanan na ngayon ay bumabalot sa kanila. Sa loob ng iisang selda sa bilibid, nakaupo sina Javier at Elena, magkalayo. Ang dati nagliliyab nilang pag-ibig ay napalitan ng isang nagbabagang apoy ng pagkamuhi. "Lahat ng ito kasalanan mo!" Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay paos na sa kaiiyak. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay buhaghag. "Kung hindi ka lang sana tanga, kung hindi mo lang sana hinayaan na lokohin ka ng asawa mo." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa maliit na selda. Si Javier, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang mga mata ay nanlilisik. "Tanga? Sino ba ang mas tanga sa ating dalawa?" Sigaw ni Javier, halos hindi na makahinga sa galit. "Ikaw! Ikaw ang umubos ng lahat ng pera. Ikaw ang nagpabayad sa akin ng utang mo sa mga lalaki mo. Akala mo hindi ko alam." Nanlaki ang mga mata ni Elena. "Anong pinagsasasabi mo? Akala mo hindi ko nakita ang mga resibo ng hotel? Akala mo hindi ko nakita ang mga regalo na ibinibigay mo sa ibang lalaki?" Tumawa si Javier, isang tawang puno ng kapaitan. "Isa kang ahas, Elena. Wala kang pinagkaiba sa asawa ko. Mas malala ka pa nga, ginagamit mo lang ako. At ikaw? Hindi ka rin nagpapagamit? Hindi ka rin nagsinungaling kay Sofia?" Ganti ni Elena. Tumayo at pinagbantaan si Javier. "Ikaw ang walang kwenta. Isa kang palamunin. Lahat ng meron ka, kinuha mo lang kay Sofia. Kung hindi ka lang sana nagpakasal sa kanya, hindi ka sana yumaman. Isa kang malaking hangal."
Ang kanilang pagtatalo ay naging isang sigawan, mga mura at mga paglalantad ng kanilang mga lihim. Ang bawat salita ay isang patalim na sumusugat sa isa't isa. Inilalabas ang lahat ng baho ng kanilang relasyon. Biglang bumukas ang pintuan ng selda. Pumasok ang isang pulis, may daladalang maliit na recorder. May bago kaming ebidensya, malamig na sabi ng pulis. Isang recording mula sa nakatagong kamera ng isa sa inyong katulong. Pinindot ng pulis ang play button. Nagsimulang tumunog sa selda ang boses ni Doña Carmen. Ang kanyang mga salita ay malinaw. Ang kanyang utos na sunugin ang guest room. Ang kanyang intensyon na mawala ang bata ni Sofia na tigilan sina Javier at Elena. Ang boses ng ina, ng biyenan, na nag-utos na patayin ang kanilang anak. Ang anak na dapat sana ay magiging tunay na tagapagmana. Ang kanilang mukha ay napuno ng takot, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kaluluwa ng kanilang ina. Patay na si nanay, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinabi ng pulis kanina, inatake sa puso habang isinasakay sa ambulansya. Napakislot si Javier. Ang pamilyang pinrotektahan niya, ang pamilyang pinagkanuluan niya kay Sofia ay ngayon gumuho na. Ang kanyang ina ay wala na. Si Elena, ang babaeng ipinagpalit niya, ay naging isang halimaw sa kanyang mga mata at siya ay nasa bilangguan. Isang matinding pagkalungkot ang bumalot kay Elena. Hindi na siya nagalit. Umupo siya sa sulok ng selda. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tuhod. Ang kanyang mamahaling damit ay ngayon ay marumi at punit-punit. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati puno ng mamahaling singsing at pulseras. Ngayon wala na. Walang anuman. Ang lahat ng kanyang pangarap na maging reyna ay naglaho na parang bula. Samantala, sa isang hospital, ang tunog ng bawat pag-beep ng heart monitor ay kasing tigas ng tunog ng pag-i-split ng kanyang puso. Nawawala ang pulso ng pasyente. Sigaw ng isang doktor, ang boses ay puno ng pagkabahala. Ang bawat beep ng makinang bumabalot sa kanya ay tila isang balaraw na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Ang malamig na puti ng kisame ay tila isang walang hanggang daigdig ng kawalan. Narinig niya ang mga boses, malayo, nagdaraan. Ang boses ni Javier, puno ng puot. Ang halakhak ni Elena, puno ng pangungutya. Ang init ng apoy, ang amoy ng usok. Lahat ay nagmimistulang multo na humahabol sa kanya. Ang kanyang sarili ay lumulutang, malayo sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang matinding panghihina, isang kapayapaang nagbabanta na lamunin siya. Ganito na ba? Tapos na ba? Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang mahinang tunog ang biglang tumagos sa lahat ng ingay at sakit. Isang iyak, isang maliit, mahina, ngunit napakatotoong iyak ng isang sanggol. Hindi ito ang iyak ng pagdurusa, ito ay ang iyak ng buhay. Ang kanyang puso, na halos tumigil na, ay biglang kumabog ng matindi. Ang iyak na yon ay isang matinding puwersa na humihila sa kanya pabalik. Isang angkla na nag-uugnay sa kanya sa mundong ito. Sa loob ng kanyang kaluluwa, ang lahat ng galit, lahat ng pait, lahat ng pagod ay naglaho. Ang tanging natitira ay ang isang matinding pagnanais, ang pagnanais na makita ang mukha ng nag-iisang nilalang na nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Miss Sofia, bumalik po kayo. Isang matinding dagundong. Ang kanyang katawan ay umalma. At dahan-dahan, sa bawat paghinga, bumalik siya. Dahan-dahang iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang nakangiting mukha ng isang nurse. Pagkatapos ay ang maliwanag na ilaw sa kisame. Ang boses ng doktor ay narinig niya. Malinaw,
puno ng ginhawa. Congratulations, Miss Sofia. You have a beautiful baby girl. Parang isang panaginip. Nag-atubili si Sofia, hindi makapaniwala. Ngunit nang inilagay ng nurse ang isang maliit, mainit, at kulubot na sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Ang kanyang anak, ang kanyang milagro, ang bunga ng kanyang paghihirap. Ang maliit na kamay ng sanggol ay gumalaw-galaw hanggang sa mahawakan nito ang nanginginig na daliri ni Sofia. Isang munting kurot, isang munting pangako. Mama, nandito na ako. Hindi na napigilan ni Sofia ang pagluha. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na mga luha ng sakit, hindi na mga luha ng galit. Ito ay mga luha ng kagalakan, mga luha ng pagpapatawad sa kanyang sarili, sa pagiging bulag, at pagpapatawad sa mga taong sumira sa kanya, dahil ang kanilang kasamaan ang nagdala sa kanya sa sandaling ito ng dalisay na pagmamahal. Ang lahat ng dumaan ay tila isang bangungot na ngayon ay naglaho na. Ang kanyang mundo ay lumiliwanag. Sa labas ng kanyang silid, nakita ni Rafael ang buong eksena mula sa salaming bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding ginhawa at isang ngiti na halos hindi niya maipaliwanag. Hindi siya pumasok. Hindi niya gustong sirain ang sagradong sandali ng ina at anak. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang misyon ay natapos na. Isang buwan ang lumipas. Sa bilibid, lumabas si Javier mula sa kanyang selda. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sinalubong siya ng isang magaspang na boses. Si Jaina de Villa, linisin mo na ang inidoro. Isa na siyang ordinaryong preso. Walang kapangyarihan, walang paggalang. Samantala, sa isang lugar na naliligo sa sikat ng araw, isang babae ang nakatayo. Yakap ang isang munting sanggol. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at lakas. Sa kanyang tabi, nakatayo ang isang nakabalot na karatula. Naghihintay na ibunyag. Ang hangin ay marahang humihip. Dahan-dahang iwinawagayway ang pulang tela na bumabalot sa karatula. Ito na ang simula. Ang sikat ng araw ay humalik sa bagong karatula, na dahan-dahang inalis ang pulang tela. Kumikinang sa ilalim ng araw ang mga salitang bagong hiyas. Hindi na hiyas ng pamilya, kundi bagong hiyas. Isang bagong simula. Isang bagong pamana. Ang disenyo ng logo ay kapareho ng lumang brand, ngunit may idinagdag na isang munting bulaklak ng sampagwita, sumisimbolo sa pag-asa at pag-usbong. Sa kanyang tabi, nakatayo si Sofia, yakap ang kanyang anak na babae na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at lakas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bagong diamante. Hindi na siya ang babaeng durog at sunod-sunuran. Siya ang reyna ng kanyang sariling kaharian, ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. Sa paligid niya, naroon ang mga dating empleyado ng hiyas ng pamilya, sina Mang Tomas, Aling Nena at ang iba pa. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagmamalaki at pag-asa. Buong puso silang sumama kay Sofia sa kanyang lihim na pagtatayo ng bagong hiyas. At ngayon, ang kanilang katapatan ay nagbunga. Ang dating bodega ay naging isang moderno at maliwanag na workshop, puno ng buhay at pagkamalikhain. Mabuhay ang bagong hiyas! Sigaw ng isa sa mga manggagawa. Ang palakpakan at hiyawan ay pumuno sa hangin. Dahan-dahang lumapit si Rafael. May bitbit na isang malaking lupi ng mga sariwang sunflower. Hindi siya lumapit ng todo, kundi nanatili sa isang ligtas na distansya, sapat lamang upang makita at maipadama ang kanyang suporta. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng lambing na hindi maipaliwanag. Ito ay isang pagmamahal na iginagalang ang espasyo at ang kapayapaan. Para sa bagong simula, sabi ni Rafael. Inabot ang mga bulaklak kay Sofia. Ngumiti si Sofia
Ang kanyang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Raf. Hindi ko magagawa ito kung wala ka. Hindi siya sumagot. Isang sulyap lang. Sapat na yon. Ang kanilang samahan ay higit pa sa salita. Higit pa sa romansa. Ito ay pagtitiwala, paggalang, at isang pangakong manatili sa tabi ng isa't isa bilang mga kaibigan, bilang pamilya. Samantala, sa isang malayong lugar, ang buhay ni Javier ay isang walang katapusang pagdurusa sa bilibid. Ang dating CEO ay ngayon isang karaniwang preso. Araw-araw, nililinis niya ang mga inidoro. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Ang kanyang mukha ay busilak. Binubuli siya ng iba pang preso, tinatawanan, at tinatapak-tapakan ang kanyang dignidad. Ang kanyang pagkalalaki na dati ipinagmamalaki niya ay ngayon isa ng biro. Sa kabilang banda, si Elena, pagkatapos makalaya sa piitan dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya sa kanya, dahil wala siyang direktang pirma sa mga dokumento ng pandaraya, ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang dating mapagmataas na Reyna ay ngayon naglalakad sa mga kalye, namumulot ng basura. Ang kanyang mga damit ay punit-punit. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang puno, nakita niya ang isang malaking billboard. Isang advertisement para sa bagong hiyas. Nakita niya ang larawan ni Sofia, nakangiti, may hawak na isang munting sanggol, malakas, payapa, at puno ng buhay. Isang patak ng luha ang dumaloy sa marumi niyang pisngi. Luha ng pagsisisi, luha ng inggit. Walang nakakaalam. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang kinabukasan na kanyang pinangarap ay kinuha hindi ni Sofia kundi ng sarili niyang kasakiman. Sa huling pagtingin ni Sofia sa kanyang anak, na ngayon ay nakangiti sa kanya, ang puso niya ay puno ng pag-asa. Wala na ang galit. Ang mga sugat ay naghilom na. Ang lahat ng pagsubok ay nagbigay sa kanya ng lakas, ng karunungan, at ng pinakamahalagang hiyas, ang pagmamahal ng kanyang anak. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Naramdaman ang banayad na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Isang bagong umaga, isang bagong simula. Ang kanyang korona, na hinubog mula sa abo ng kanyang pagdurusa, ay kumikinang na ngayon nang walang anumang bahid. Ang buhay ay tila isang ilog. Minamahalaga natin ang bawat agos, ang bawat balakyot na bato, ang bawat sanga na humaharang sa ating daan. At sa huli, ang lahat ng iyon ay nagdadala sa atin sa isang tahimik na karagatan ng pagtanggap at kapayapaan. Nangyakap ni Sofia ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang bagong kaharian, ng bagong hiyas, naramdaman niya ang isang uri ng pagpapatawad na hindi para sa mga taong sumira sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Ipinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag, sa pagiging masyadong mapagtiwala, sa pagbibigay ng kanyang puso, at tiwala sa mga hindi karapat-dapat. Ang pagpapatawad na ito ang nagpalaya sa kanyang puso mula sa bigat ng galit at puot. Hindi na niya kailangan ng paghihiganti upang maging masaya. Ang kanyang kaligayahan ay ngayon sa mga tapat na tao sa kanyang paligid at higit sa lahat, sa kanyang anak. Ang kapayapaan ay dumating hindi sa pagkalimot, kundi sa pagtanggap na ang lahat ng sakit ay bahagi ng kanyang paglalakbay tungo sa pagiging tunay na malakas. Si Javier at Elena, sa kabilang dako, ay hindi kailanman nakatikim ng kapayapaan. Ang kanilang buhay ay naging isang walang katapusang pagdurusa, hindi dahil sa sinuman, kundi dahil sa sarili nilang kasakiman at kawalang hiyaan. Ang pagkakulong ni Javier at ang pagiging lagalag ni Elena ay hindi ang huling pahina ng kanilang kwento, kundi ang simula ng isang walang katapusang parusa na nilikha ng kanilang mga sariling kamay. Ang kanilang hiya, ang dignidad at reputasyon sa mata ng lipunan ay tuluyan ng nawala. Isang parusa na mas mabigat pa sa anumang rehas na bakal.
Ang aral na iniwan ng kwento ni Sofia ay kasing kumikinang ng isang diamante. Ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi nasusukat sa mga ginto o alahas, kundi sa kalinisan ng puso, sa katapatan ng mga kasama, at sa lakas ng pagmamahal. Ang isang ina na handang ibuwis ang lahat para sa kanyang anak ay may kapangyarihang bumangon mula sa anumang pagbagsak. Ang pagtataksil ay maaaring magwasak ng isang pamilya, ngunit ang tunay na pamilya ay hindi laging konektado sa dugo. Minsan, ito ay konektado sa puso, sa pagtitiwala, at sa walang hanggang pag-asa. Ang pag-asa ay nananatiling isang munting bulaklak ng sampagita sa gitna ng kaguluhan. Ito ang pangako na kahit gaano kalalim ang sugat, gaano kalaki ang pagtataksil, gaano kabigat ang pasanin, ay laging may bagong umaga na darating. Isang umagang puno ng pagpapatawad, patawad, paghilom, at ang pagkakataong bumuo ng isang bagong buhay, mas matibay, mas totoo. Ang lahat ng pagsubok ay nagbigay kay Sofia ng korona, isang korona na hindi yari sa ginto, kundi sa tibay ng kanyang kaluluwa. Ako mo.